Okay po, so ang pangalan ng ating Bible School, ulitin ko po, ay Orthotomeo School of Theology. Ito po ay Greek word sa rightly dividing. So, medyo mahaba kasi pag i-register natin yung rightly dividing the word of truth. Kaya kinuha po natin yung Greek word ng rightly dividing. Ito naman po ay sa Greek ay Orthotomeo. Yan, Orthotomeo. Non-sectarian tayo, kaya open tayo sa iba't ibang denomination, sa ibang sekta, ay open po tayo. Welcome po sila na mag-aral. Actually po, marami na po na mga iba't ibang sekta na nag-enroll po, nag-aral. Kaya hindi lang tayo ang nakakaalam sa rightly dividing. By the grace of God, unti-unti po tayong nag-multiply. Ayan. So, ito naman ang ating registration. Okay, hindi po tayo under CHED, ha? Under lang po tayo sa religious group. So, hindi tayo under sa CHED, pero mayroon tayong mga kakilalang Bible school na pwede nating i-recommend yung iba kung gusto nila ng under CHED. Pero wala silang online. Wala lang silang online. Yun ay face-to-face na talagang papasukan. Dito sa Baguio po, maraming mga Bible school na under CHED. Yan, sa mga gustong mag-aral. Pero dito po sa programa natin ay hindi po tayo CHED recognized. Tayo ay under lang po sa religious group. Kaya ang Bible school natin ay nakadesign lang po sa mga leaders or mga pastors na hindi po nakapag-aral ng Bible school. Kumbaga sila ay inappoint or inorden lang na pastor, umattend ng mga ilang araw na seminar. Mayroong mga seminar pero sila ay inorden or ininstall agad na pastor sa kanilang organization. So yun naman po ang ating hinahanap or target na matulungan dito po sa programa po natin. At katulad ng binanggit po natin ay marami na po na mga nag-enroll na mga pastors, kahit sila ay nag-aral din. Yung iba ay tapos na sa doctorate na pag-aaral at nag-aaral ulit sila dito dahil nagustuhan nila ang rightly dividing. So dito po sa programa natin, hindi lang mga nagtapos ng Bible school o hindi lang yung mga nakapag-aral sa Bible school, kahit sila ay nagtapos, nag-aaral sa ibang Bible school o hindi nakapag-aral, ay welcome din po dito sa ating programa. So wala po tayong yung tawag doon, yung discrimination. Kung gustong mag-aral, kahit nagtapos siya ng ibang Bible school, welcome pa rin dito sa ating pag-aaral. Dahil hindi lahat ng Bible school ay itinuturo ang rightly dividing. Hindi lahat ng Bible school, kumbaga mga ilan lang ang nagtuturo ng rightly dividing. Kaya ito pong programa natin ay talagang nakadesign para sa lahat, para ma-introduce din natin sa iba, kahit sa ibang Bible school. Ayan, mayroon din tayong nag-aaral din dito na instructor na rin sa ibang Bible school at gusto din niyang matutunan para may ma-share din siya sa kaniyang mga tinuturuan. So our vision for ministers to be more equipped in understanding and teaching the Bible rightly divided and to serve Christ with passion and strong conviction to effectively do the ministry. So that's our vision. How about our mission? This School of Theology provides biblically based education for the body of Christ with primary focus to church leaders to help equip them the dispensational rightly dividing the word of truth, in-depth biblical study for Christian service to the church and the world. So ito naman ang ating doctrinal statement. Actually, mayroon tayong separate na mga subject patungkol po dito.
So, regarding sa Bible, the entire Bible in its original writings is verbally inspired of God and is of plenary authority. About the Godhead, there is one God eternally existing in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Then the persons of Christ, actually ito po ay may mga topic po tayo na separate. So the total depravity, the redemption, the personality and work of the Holy Spirit, the church, and then pag-usapan din natin yung gifts mentioned in the Bible, and regarding the walk, ayan, and then pag-usapan din natin yung tinatawag na communion na sa Bible, lahat mga recorded sa Bible. At pag-usapan din natin yung baptism. Actually, may mga 14 or 12 kinds of baptism na pag-aaralan din natin about sa resurrection and then the coming of Christ. Ayan, the state of the dead. And then, the mission. So, ano ba yung mission ng mga believers ngayon bilang body of Christ? So, ayun po, may mga pag-uusapan din natin ano yung mission. Kaya mayroong term na Great Commission or Kingdom Commission, Grace Commission, or Greatest Commission. Ayan, pag-uusapan din natin. Dito naman sa ating programa, mayroon tayong dalawang program under Ortho Tomeo International. So, may mga pastor kasi na hindi registered ang kanilang organization, kaya ang iba ay naki-affiliate. So, may tinatawag na affiliation o membership or partnership. So, mag-fill up lang sila ng form na sila ay member ng Ortho Tomeo International Ministry. So, mayroong group of mga churches na ang tinuturo ay rightly dividing. So, kailangan nilang mag-fill up ng form kasi yung license ay galing sa Ortho Tomeo International Ministry. Pero bago ang lahat, bago po sila magkaroon ng affiliation, partnership, or membership, dapat mag-aral muna sila. Kaya kung makita nyo dyan, sa isang side ay mayroong Bible school. Kasi mag-aaral muna bago sila magiging partner or member. So, dumaan muna sa pag-aaral. Dahil nga, ang license ay issued from Ortho Tomeo International. So, ayan po. Meron tayong 4 na program. Christian Ministry, Pastoral Theology, and Missions. Then, Biblical Study. Meron din tayong in-depth program, Masteral Study, and Doctoral Study. So, yun po, may mga program po tayo na pwedeng mamili yung gustong mag-aral. Kung ayaw niyang mag-pastor, baka pwede siya sa Christian Ministry or Mission or Biblical Study. Yan. Sa mga pastor na, mostly sa pastoring ang nila kasi sila na yung pastor ng church. Yan. So, mayroon tayong separate na mission and vision. So, under a Christian ministry, equipping Christ followers to give Him their best using their spiritual gifts. Ayan, katulad ng minention po natin, ito po ay inaaral natin in line with right division. Ano ba yung mga spiritual gifts during that time? Okay, ano ba yung mga spiritual gifts during the time of apostles or the time of Apostle Paul? Ayan, so mapag-usapan natin yan kasi siyempre mayroong iba na nagkiklaim na mayroon silang gifts na sinasabi. Pero anyway, yun po ay may mga subject po tayo. Then, regarding the vision to be a spiritually healthy and growing church community of Christ followers who express the love of Christ to each other and are continually reaching more people for Christ.
Then, syempre, sa first and second semester, yan yung focus naman regarding sa evangelism. So, ang focus lang yan, more on evangelism. First, second semester, ibig sabihin, the whole year. The whole year, yun lang ang focus. Then, the third and fourth year, ito yung pang second year, ito lang naman ang focus din naman, more on discipleship or ambassadorship. Then, pang third year, fifth to sixth semester, more on the application naman. Okay? So, hanggang 3 years lang po yung ating bachelor program, pero, since na may mga Muslim, mga leaders na sa church, ay kinikered na lang natin yung kanilang ginagawang ministry, basta mayroon silang ipapakitang report na may ginagawa para ang transcript of record ay kompleto yung 4 years. So yan po. Then, regarding pastoral theology naman, another mission vision, to uphold pastoral families in ministry by providing the safest place for them to turn, an ongoing relationship of encouragement and counsel, resources that ignite growth in the pastor's family, church, and community. And then, our vision to see every pastoral family persevering in ministry, developing a healthy church, and leading in community transformation. At ito naman ang first and second sem or first year. So, meron tayong practical theology. Ayan, more on doon nakafocus, issues in pastoral theology. Ayan po. At saka yung ethics and practical theology at yung iba pa. Ito naman ang focus under sa pastoral sa pastoring program natin. Second sem, third semester and fourth, regarding principles of biblical counseling naman, philosophy of biblical counseling, Christian counseling, theology of Christian counseling. At sa fourth semester, pag-uusapan naman yung pastoral care at pastoral spirituality at yung iba pa, pastoral and Christian ethics. Then sa fifth and sixth semester, ito po yung pang third year niya. Ayun po yung mga pag-uusapan na rin natin. So, ang dami, no? Regarding mga spiritual gifts, walking in the Spirit, a greater commission, at iba pa na mga issues patungkol po dito. And then, another program sa mission naman, Orthotomeo School of Theology is an educational institution serving the Lord and His Church. Its mission is to prepare men and women for ministry at home and abroad. Ito pong maganda ngayon, dahil sa online, hindi na kailang pumunta sa abroad, gumastos. Dahil pwede kang mag-mission gamit ang internet. I-contact mo yung kakilala mo sa abroad at mag-gather sila doon. Nakapag-mission ka na. Di ba? Mayroon ka ng mission. Hindi na kailang gumastos ng malaking pera para mag-mission doon. Gamit ang internet. Pwede. So our vision to advance Christ ministry in every sphere of life by equipping church leaders to think theologically, engage globally, and live biblically. Ito naman ang ating mga subject under first semester and second sem. Ayan, pag-usapan din natin the history of missiology, transforming missiology, intercultural, and then biblical missiology. So more on mission. First, second semester, more on yun ang focus. Then third to fourth semester, the missionary work, and then missionary strategy. Then, 5th to 6th semester, ayan, pag-uusapan naman in line with the the method of right division. So, pag-uusapan din yung program regarding the commission. Ayan, the Great Commission, at saka yung
mga miracles in Israel. Ayan. Good works under grace at iba pa. The unknown Great Commission. So under biblical study, our vision, we aim to become a model for effective ministry training based on excellent academics, the developments of meaningful relationships with God and others, and practical ministry training in order to equip students to make a significant difference for the cause of Christ. And our mission, or Orthotomeo School of Theology, is a training program designed to glorify God by equipping students with a biblical educations for effective Christian ministry. So yun naman po yung under sa biblical study po natin. Kaya ang ganda na yung pwedeng mamili at kung saan tayo mayroong desire, ayan, pwedeng mamili po. So under po dito sa first and second sem, ayan, meron tayong Old Testament survey, Pentateuch, historical books, yung tinatawag na major and minor prophets, at New Testament survey, Gospels, Book of Acts, at marami pa na mga subject po natin. Pauline Epistles, Ephesians, under naman sa 3rd to 4th semester. Ayan, yun yung mga subject na pwede nating pag-uusapan. 5th to 6th semester, pag-usapan din natin yung biblical eschatology. Meron tayong Greek 1 and Hebrew 1 and 2. Ito naman ay special class na lang natin kasi yung iba ay ayaw na nila, hindi na sila nagdi-desire na mag-aral ng Greek 1 at Greek 1, 2 and Hebrew 1 and 2. So, special class na lang natin yan. Okay, so God's Clock of the Ages, pag-uusapan din natin. The earthly and heavenly ministry of Jesus, the twofold purpose of God. Mayroon tayong curriculum na pwede tayong everyday na klase. Pero ito naman ay nakadesign sa yung in-house na sinasabi. Yung face-to-face class. Pwede. So, ito po yung mga nakadesign for years ito. Yan yung mga subject natin. Meron tayong in-depth program sa masteral study po natin. So, yun po yung mga subject under sa masteral program po natin. So, actually, ang dami nating subject. Then, katulad ng binanggit ko po, bachelor ay 3 years. Ito pong maganda ay kahit nasa bahay lang tayo, pwedeng mag-aral. Hindi katulad noon na doon kami sa seminary. So yung iba dito nakasubok ng sa seminary na ang gagawin lang mag-aral. So yung iba dito ay hindi na. Kaya ito yung good news. Ang Bible School natin ay kahit nasa bahay pwedeng mag-aral. Hindi na kailangang mamasahe pumunta sa venue kung malalayo. Pero kung malapit naman, maganda yung face-to-face na klase. Oo. Kung malapit. Pero pag malalayo, ito po, online ang natin. Nasa bahay lang. Yan. So, ang bachelor program natin ay may mga requirements din yan bago mag-graduate. So, instead na every semester ay mag-submit siya ng term paper niya, i-compile na lang niya in 3 years. Within 3 years, i-submit niya, naka-compile. Yung term paper niya naka-compile at naka-bookbind na rin. So, yun yung requirements bago siya mag-graduate. Then, syempre, ay may defense muna siyang gagawin. Ang part 1, i-defend niya yung rightly dividing, na yung chart natin na ginagamit. Okay, yung part 1. Yung part 2 na i-defend niya ay yung research. Yan, dalawa ang i-defend niya.
Part 1 yung rightly dividing the word of truth from time past but now ages to come. And then part 2 ng kanyang i-defend ay kanyang research. Ganun din sa masteral natin, bago mag-graduate, dapat gumawa siya ng thesis. And then ganun pa rin ang gagawin niya, i-defend niya una, part 1 ay ang rightly dividing method in understanding the Bible from time past but now ages to come. Yun ay i-defend niya, at syempre i-bookbind niya yung research niya, yung thesis. 50 pages po yun, 50 pages. Yan, 2 copy yun, 2 copy na hardbound. And then sa doctoral class natin, ito ay marami, 150 pages ito. Dissertation ang tawag. Okay? Bago mag-graduate, ganun din ang kanyang gagawin. I-submit ang requirements, pero bago i-submit, i-defend muna niya. Part 1, i-defend yung rightly dividing the word of truth from time past but now ages to come. And then part 2, yung kanyang research para siya ay mag-graduate. Ayan, so yun po ang kanyang gagawin. Actually, ang ganda po niyan. Napakaganda po. At least masasabi natin na talagang mayroon tayong natutunan, di ba? Yun. So, ang requirements naman sa enrollment, kung may pastor's recommendation. Kung walang pastor, siya mismo yung pastor, mag-fill up na lang siya ng enrollment form. And then, kung may photocopy ng birth certificate, at kung mayroon silang ibang mga natapos naman, pwedeng mayroong transcript or any certificate na pwedeng i-photocopy, pwede rin po. For file para sa compilation. Free tuition tayo. Okay? Sa ibang Bible school ay ang mahal. Yung nag-aral ako sa isang seminary, ang mahal ng tuition per unit. So nung pumasok ako sa isang seminary dito sa Baguio, sa Philippine Baptist Theological Seminary, or kilala sa PBTS, ang mahal ng ang tuition per unit. Ayan. So ang nakapag-survive lang doon talaga yung may kaya, at mayroon silang offer para may discount, magpa-convert ka sa kanila. So ganun po yung yung strategy. Kaya dito po sa Bible School natin, hindi natin ganun ang gagawin, at ang nais natin makakatulong, free na lang ang natin. Kasi kung tumulong naman tayo, yung yung hindi naman mabigat. Okay? Kaya a form of giving lang. A form of giving, syempre for operation purposes, kasi hindi naman tayo makapag-operate. Nagbabayad tayo sa internet, sa pagbiyahe, gasolina, at saka yung iba pa na mga babayarin, ayun po ay tulong na lang din sa operation. Okay? And then form of miscellaneous. So marami po tayong mga paggagamitan, lalo na sa ang Bible School natin ay lumalawak po. Yan, lalo na dito sa may mga ilang satellite na tayo na nagbabiyahe. So malaking tulong din po 'yon. So ang bachelor natin within 6 months ay 2.5. Yan po ay 6 months na yan. Sa ibang wala. Kung sa seminary na per unit, ilang units ang isang semester, marami. Pero ito pong sa atin ay talagang tulong lang talaga. Yan. Ito ay good for 6 months. Kung mo yan per day o per meeting, ang liit lang.
Yan, hindi siya mabigat, pero yung iba kasi iniisip mabigat, dapat tinitignan yung maitutulong ng Bible School sa kanila kasi meron silang credential. Magkakaroon sila ng credential. So, wag isipin na ito ay malaki. Sa ibang Bible School ay napakatindi pong babayarin. Sa masteral class natin ay 3,500, good for 6 months na rin. Ito po yung miscellaneous. Sa doctoral class natin, 4,500, good for 6 months na rin.